Hello people! Ngayon nga ay araw ng kaarawan ng aking asawa, kaya naman magluluto tayo ng favorite niya, pansit bato. At salamat nga pala sa kapatid niya na nasa Singapore na nagpadala ng aming pangluto today. At ayun na nga, samahan niyo akong magluto ng simpleng handa ng aking. At ayun na nga, nasikaso ko muna itong mga gulay na ating gagamitin sa ating pansit. Nahiwa ko na nga pala dyan yung repolyo at saka ko naman isinunod itong carrots na isang piraso na binilatan at hiniwa-hiwa ko nga lang yan ng maliliit at maninipis. Naisip ko nga kung anong lulutuin, pero napagpasyahan namin na pansit bato na lang at hindi pansit canton, dahil nga nung nakaraan ay kumain na rin kami ng pansit. At meron nga ditong siopaw na maliliit at nakita ko nga lang ito sa palengke at sinabi ko sa asawa ko na ito na lang yung magiging parang tinapay namin, kaya naman hindi na kami bumili ng tasty at ito na lang ang ginawa naming tinapay, dahil nga masarap ito at asado to at kahit wala siyang sauce ay makakain mo siya basta i-steam mo lang siya ng more than 10 minutes. At naglagay nga lang ako ng 12 piraso dyan dahil nga 6 lang kami ngayon dito sa bahay, kaya naman 12 piraso ay sobra-sobra pa para sa amin. At nung naisalang ko na nga ang ating siopaw at niluto lang natin siya sa malakas na apoy, ay binalikan ko na nga itong hinihiwa kong gulay, at nang matapos ko nga itong carrots ay sinunod ko naman itong kikiam. Ang balak ko nga sana dyan ay ihilahat na lang yung kikiam, pero naisip ko na kalahati na lang pala ang gagamitin ko para naman magamit ko pa yung kalahati sa ibang lulutuin ko sa susunod. At pagkatapos ko nga mahiwa yan ay sinunod ko naman dyan itong baboy na pang sahog din natin sa ating pansit. Niwa-hiwa ko nga lang din yan ng maninipis at maliliit na cubes para naman dumami-dami siya, dahil nga kaunti lang din yan, dahil nga pang sahog lang naman. At binilisan ko na nga maghiwa dyan dahil nga para na rin makapag tanghalian na rin kami, dahil nga hindi pa nga kami nagtatanghalian. At nang pagkapadala nga ng kapatid ng asawa ko sa Gcash ko ay agad ko naman tong winidraw, dahil nga natatakot ako na baka mawala pa, dahil nga may insidente nung nakaraan na nag-deduct yung Google sa aking Gcash ng 1,700, kaya naman nanlumo ako. At ayun na nga, nung matapos ko ay isinet aside ko nga lang yung mga nahiwa kong gulay at mga sangkap sa mesa, at inasikaso ko namang linisin itong munti nating lababo para naman mamaya ay wala na tayong babalikan pang hugasin, para naman malinis na dito kapag at nang matapos na nga akong maghugas dyan ay agad ko naman na sinimulan na akong magluto ng ating pansit bato. At bago nga yan ay i-flex ko muna nga natin yung mga sangkap natin, at binalikan ko nga lang itong siopaw para naman ma-check kung luto na ba siya. At nung maluto na siya ay pinatay ko na rin ang apoy at sinet aside ko yan, at inilagay ko na rin sa lalagyan at inilagay ko na sa mesa para mamaya kompleto na ang ating handa. At ayun na nga, ipapakita ko lang ang mga ginamit ko. Ito nga pala yung pansit bato na 500 grams ang isang balot, bali 1 kilo yan, 2 balot. At gagamit din tayo dyan ng sibuyas at bawang, ayan nasa baba, bawang at sibuyas. Gamit din tayo ng kikiam, carrots, at yung baboy na hiniwa natin, sitsaro, at cabbage. Yun lang naman yung mga sangkap natin, at tara, umpisahan na natin. Nagpainit nga lang ako ng kawali dyan na may mantika, at nang uminit na nga, inilagay ko nga itong kikiam at lutuin lang natin yan hanggang sa silakihan na yan. At nang lumaki na nga ng ganyan ay sinet aside lang natin yan, at mamaya pa nga natin yung ihahalo sa ating gulay. At nagbawas na nga rin ako ng mantika dyan para sa ating baboy, dahil nga baboy ito, at kaya naman binawasan na natin yan ng mantika, at isinunod naman natin na ilagay dyan ang baboy. At lalagyan nga rin natin yan ng konting pampalasa, at ilalagyan nga rin natin yan ng betchin pampalambot, at konting paminta para naman matanggal yung konting lansa. At tatakpan nga lang din natin yan ng ilang minuto, at papabrownin lang natin yan, at para pag brown na ay okay na yan. Kaya naman balikan natin after ilang minuto. At nung binalikan ko na nga ay ayan na nga, nag-brown na siya. At okay na nga yan, dahil nga hindi nga siya nagmantika, dahil nga hindi naman marami yung taba niya at puro laman yun naman siya. At isinet aside ko nga lang yan, at nagdagdag nga lang din ako dyan ng mantika para igisa na rin natin yung mga gagamitin natin para sa gulay ng ating pansit. At pagkalagay ko nga ng mantika dyan ay sinunod ko namang inilagay itong sibuyas, at sinunod ko naman na itong bawang.
At gigisahin lang natin yan hanggang sa mag-brown yan at mag-amoy na siya. Kapag nag-amoy na siya, susunod na rin naman natin ilagay itong ating mga gulay, gaya na lang nitong carrots. At saka ko naman inilagay rin dyan, sunod na inilagay ko dyan itong sitsaro. At pagkatapos nga niyan ay konting halo lang at isinunod ko. At pagkalagay ko nga ng repolyo ay hinalo-halo lang din natin yan dyan ng ganyan. At maya-maya nga ay lalagyan din natin ng pampalasa yan para naman magkalasa na ang. Nilagay ko na nga rin pala tong baboy na ginisa natin kanina at isusunod na naman din natin dyan ilagay itong kikiam natin dahil nga inuubos na nga ng bunso ko, kaya naman isinama na natin at baka mamaya wala na tayong maabutan. At pagkatapos nga niyan ay naglagay nga ako dyan ng ginisa mix at sinundan ko nga yan lagyan ng tubig, kaunting tubig para naman may konting sabaw siya. At sinundan ko nga rin dyan ilagay yung oyster sauce at liquid seasoning para naman may masarap-sarap ang lasa niya. Hindi na nga tayo maglalagay ng asin at toyo dyan at baka naman umalat, kaya naman okay na yan. At isang kutsa lang din natin yan ng ganyan at takpan natin at ilang minuto ay lutuin natin yan dahil nga ayoko ng gulay na half cook, kaya naman i-overcook natin yan hanggang sa lumambot at babalikan na nga natin yan after ilang minuto. At after ilang minutes nga ay binalikan na natin ang gulay natin at ayan, luto na nga siya. At mag-set aside nga tayo dyan sa bowl ng kaunti dahil nga ilalagay natin yan mamaya kapag ka naluto na ang ating pansit, pero magtitira tayo ng kaunti dyan. At maglalagay nga lang tayo ng tubig dyan, mga 1 litro at kalahati. At kung kulang pa ay pwede pa kayong magdagdag dahil nga pansit bato ito, kailangan ay masabaw siya ng kaunti. At ang hirap nga lutuin ito dahil nga madalas ang pagluto ko nito ay nagiging malabsak siya dahil nga sobrang kailangan talaga na mas maraming tubig dito sa pansit na to. At nilagyan ko na nga lang din yan ng oyster sauce, liquid seasoning at pork cubes. At naglagay din ako din ng mahik ako. Kaya naman hindi na nga ako naglagay ng asin at toyo dyan dahil nga baka naman umalat at may lasa na rin naman ang ating gulay. At nang mailagay ko na nga ang mga pampalasa at tinabol ko nga itong paminta at konting bechin para naman may lasa ng kaunti. At pagkatapos nga yan ay hinihalo-halo lang din natin yan at tatakpan nga natin yan hanggang sa kumulo at babalikan na nga natin yan mamaya hanggang sa kumulo. At ayun nga, hinabol ko nga ang konting asin dyan. At yan na nga, kumukulo na nga at tinikman ko na nga yan kung tama na yung lasa at para sa akin tama na nga yan, kaya naman okay na yan. At ilalagay na nga natin itong ating 1 kilong pansit na bato. Nagsisi nga ako dyan kung bakit ko nilagay yung 1 kilo. Dapat nga ay kalahati lang dahil nga sobrang dami, pero okay lang, nagbigay na lang kami sa kapitbahay. At sabi ko nga sa asawa ko magdala siya bukas sa trabaho niya para mabigyan niya yung mga katrabaho niya. Pwede pa naman yan bukas dahil nga hindi naman ako nagluluto ng madaling mapanis, kaya naman pwede pa yan pang almusal bukas. At ayun na nga, nung malagay ko na nga yung pansit bato natin ay hinalo-halo ko nga lang yan dyan at napagtanto ko nga na kulang pa sa sabaw. Kaya naman naglagay ako ng tubig na mainit na galing sa thermos. At inilagay ko na nga rin dyan yung isa pang pork cubes, liquid seasoning at ginisa mix para naman pagdagdag pampalasa dahil nga naglagay tayo ng tubig dahil nga kulang yung tubig natin. At tinalo-halo ko nga lang din yan at kulang pa nga din sa tubig, kaya naman nagdagdag pa rin ako dyan ng tubig. At nang maidagdag ko na nga yung tubig dyan ay hindi ko na nga nilagyan niya ng pampalasa at baka naman umalat na masyado, kaya naman tinikman ko na lang kung tama na ba yung lasa. At ayun nga, tama na nga yung lasa ng ating pansit bato at maya-maya na nga lang ay maluluto na yan. Hindi ko na nga na-videoan yung pagkaluto niyan dahil nga nawala na ng storage ang cellphone ko. At ito na nga ang simpleng handa ng aking asawa at pagsasalu-saluhan namin ngayon. Happy birthday, Papa! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papa! At nang matapos nga namin siyang kantahan ay pinagsalu-saluhan na nga namin itong aming konting handa. At salamat nga sa kapatid niya na nagpadala ng panghanda namin ngayon dahil sa kanya nakapagluto kami. At ito ko na nga tinatapos ang video na to at salamat sa panonood. Bye bye people!